Alright, so it's my second time na makaputang Boracay, and of course, it's my second time na first day, no? So nung first time ko punta ng Boracay, syempre blinan ko yung first day sa Boracay, yung unang gising, tas tingin sa Boracay, first impressions. Ito naman yung aking second impression sa Boracay. Ibig ko sabihin na pangalawang balik ko at unang gising sa pangawalang balik. Basta yun na yun, no? So time check ho tayo dito, it's anong oras alas 3:30, no? Ng hapon. Kibali June. So first week of June ho tayo ngayon dito sa Boracay. So ano siya, hindi talaga siya season, no, for Boracay adventure or tours. Kasi kung meron kayong Wikipedia dyan, meron kayong internet, paki-search lang ho dyan na best months para mag-travel sa Boracay. So ang makikita ho ninyo dyan ay ang November to April. So yan po yung parang dry season, no. So tarang ma-appreciate mo yung init ng araw, tsaka yung buhangin na napakaputi. Basta ang ganda ng klima sa Boracay yan. So it's a dry season from November to April. So kumbaga best times or best period, no, or ng months na para ikaw ay magpatan. So kung ikaw ay maputi, kung ikaw ay European, ikaw ay Americans or Korean or ano ba man na gusto mong magpatan, so best months for you is November to April. So tayo mga Pilipino, parang I don't know kung purpose ba natin na mapatan, para hindi, no, kasi gumagamit nga tayo ng mga Kojic, ng mga whitening lotion or kung ano pa mga whitening products just to get whitens or to get whiter sa ating natural color na brown or medyo tanned. So ngayon, bali, yun na nga, first day natin dito sa Boracay, first day, sa ating second day, no? So yun, outfit check, pormahan. So itong aking outfit check is, parang pormahan Korean ba? So since hindi ako macho, so tama lang sa akin yung yung pormahang yan lang, naka-shade, tapos yan naka-tawag nito. Paano ba yan? So yun, outfitan lang ganyan, no, 'di ba? So naka-Boracay short. Hindi naman Boracay short talaga, no. Talagang lang, parang okay to, pang beach no ang datingan. Tapos recycled, hindi ko na kailangan ng bago na mga damit. Recycled is the best policy para sa akin. Okay, so ngayon, lalabas na ho at mag-vlog. Ipapakita ko na sa inyo yung lugar kung anong hitsura ng Balabog or yung yung ating lugar, station to sa May Dimol malapit. So ito pala yung natin, ha. Ito yung ating kwarto na nakuha. First loss 1,300, napakamura nun. Yun nga lang, ang mai-recommend ho nila is lang heater, pero actually ang heater hindi talaga yan. Requested ko lang ho yan. Anyway, so yun naman, bali labas na tayo, tapos punta tayo sa ating pinakamalapit na pasyalan. I mean dagat, no, sa May Dimol, station to. So isulit ko lang itong plancha. So bakit ito yung outfitan ko, yan lang, Boracay, tapos pang dagat na short, or summer short. Kasi inspired by mga Korean, no, South Korean, sa talagang malinis, komportable, presentable, no. Hindi kailangan maging mahal ang damit, basta presentable, planchado. Ayun, Boracay ito eh. So ito ho yung tinuluyan ho natin. Iba talaga pag may punong kahoy, no, kahit gano'ng kainit yung klima. Gilid ng dagat, pero pag may kahoy ka, nasa lilim ka, talagang malamig. Okay, alright, situated ho tayo dito sa may sa may station to barangay Balabag, no, malapit lang sa Dimol. Ito lang, no, ang ganda dito sa Boracay na kasi meron ng ganito, no. Dati daw kasi sabi ng babae na ako napunta na daw last February. Sabi ng babae na naging tour ho natin sa ating island tour na ito lang Boracay nung araw, hindi daw talaga ganito ang lugar. Rough road lang daw talaga siya. Pero maganda na, marami pa rin bumibisita. Pero nung time daw ni Digong, sabi sa time daw ni Digong, pinagawa tong kalsada nung pinasarado, dahil pinalinis, rehabilitate itong dagat ng Boracay. At maging itong pasilidad din sa gitna ng kanang isla. So ginawa nga konkreto yung daan, tapos nagkaroon ng sidewalk. Yun ay according yun sa babae na taga rito, natatrabaho dito as tourist guide, tour guide, ganun. Yeah, so yung tinuluyan ho natin na accommodation, nagtulugan lang ho talaga siya na 1,300 pesos, malapit lang ho siya sa may Iskande Hotel, tapos unahan niyang konti ay yung Balabog. So ito yung ating first day sa ating second time around dito sa Boracay. Okay, so dito sa Boracay, ito yung pangalawang pagkakataong balik ho natin na hindi kailangan talagang mahal. Magaling ka lang talaga, masipag ka na maghanap ng mga affordable na mga accommodations.
So yun, ang nakuha ko is ano, mura na yun, 1,300. Meron namang 500 pesos per head, pero wala, ang pangit. Para kang nasa kulungan sa silda. So kaya pinili ko na lang tong 1,300. At least komportable, malakas ang aircon, hot and cold shower. Basta maganda, no? Batas meron pang mabait pa may-ari, naka-request pa ako manghiram ng plancha at saka hanger. Tsaka heater, syempre para sa kape. Kape is life, hindi tayo mabubuhay pag walang kape. So lakalitan na konti. Ito yung itsura ha. Station 2, Barangay Balabag, Boracay Island. So may mga news articles, no, na sinasabi na ang Boracay is hindi na sila ang #1 tourist destination sa Pilipinas at hindi na sila pasok sa world's famous or world's beautiful island or mga ganun, no, beach resort sa buong mundo. Pero still marami pa rin nagpapatayo ng mga gusali, mga condominium, mga dormitory and accommodation that simply means or indicating, no, or indication ho yan na tuloy pa rin ang pagdansa ng mga turista, mapalocal or international. So ito na ho yun, no, review natin first day sa ating second time around dito sa Boracay Island. So napakaswerte at nakakuha ko tayo ng bakanting accommodation na napakamura na 1,300 pesos per day lang, na malapit sa D-Mall and ito, pinakasentro ho talaga siya. Yan. Ito yung iconic talaga na lugar. Sa mapa makikita mo to. Yan, location. Parang lake siya. Hindi ko alam kung ito ay man-made lake, pero parang hindi. I don't know. So let me know in the comment box, mga kagala, mga nakapunta dito at may idea about Boracay. Pero Barangay Balabag, Malay Aklan. So pag first time mo talaga sa isang lugar na masyala, talagang magpe-prepare ka talaga ng malaking halaga kasi hindi mo alam kung magkano yung mga presyohan, hindi mo alam kung magkano yung mga services offered, hindi mo rin alam kung magkano yung mga pagkain tsaka yung mga hotel accommodations. Kaya mas maganda meron ka extra. Pero sa pangalawa mo ng balik, syempre alam mo na kung paano makalis, paano makatipid, di ba? Paano makagawa ng diskarte na hindi mo na kailangan mag-avail ng mga mamahaling produkto, mamahaling serbisyo, at kung saan matatagpuan ng mga cheapest restaurants na pangmasa ang presyo. So for example, dito may mga Mang Inasal, may Jollibee, may mga McDonald's, mayroong mga Andox, and even karinderias, marami dito, no. Kapag ka ikaw ay masipag, matyaga ka lang na maghanap. So ibig sabihin, Boracay Island ay hindi lang pala talaga siya pangmayaman, pangmasa rin ho talaga siya. Basta madiskarte ka lang, magaling ka lang maghanap talaga ng paraan na ikaw ay makatipid at makamura. So ito na tayo sa D-Mall. Ang D-Mall is malawak to, no? Parang mula doon hanggang dito yung D-Mall, pero hindi sa literal na mall na yung third floor, second floor, fourth floor na yung establishment, isang building na talaga siya, isang physical store na or isang building, isang gusali na by department. So dito siya parang lang siya per yun, stalls. So D-Mall. Di ko alam kung bakit D. Sino si D? Ayan o, Boracay. Okay, tawid tayo dito. Kapag ka umaga rito, na-try ko nang gumising dito na maaga, like early as alas 7, alas 6, wala masyadong tao, wala masyadong namamasyal. Paano kasi tulog, hangover, yun. So, ang tao dito lumalabas pag tanghali, tapos hapon hanggang gabi. Pinakamasaya dito sa Boracay ang ambience, napaka-vibrant nito kapag ka, ayun, magtatakip silim na alas 6, alas 5, alas 6 hanggang alas 8, alas 9 ng gabi. So ito na yung D-Mall. Tapos mabubuo itong ating video sa pinakadulo nito. Oo, sa pagtawid natin. Yan, D-Mall. Diba? Ang ganda lang dito, no? Gabis. Galing. So dati, naisip ko talaga ang Boracay. Ano kaya itsura ng Boracay? Paano kayo makapunta at makapasok? Magkano kaya? So yun, ngayon alam ko na. So maraming salamat sa ideya, no, ng vlogging kasi nasubukan kong magpunta dito dahil nga rin sa content making purpose. And at the same time, mamasyal na rin. Parang two birds in one stone. Okay, lakad lang tayo dito. Isasama ko kayo talaga hanggang sa pinakadulo ng dagat na makikita ho ninyo. Ako'y medyo gutom na at magmamang inasal.
Pero syempre, tapusin ko muna to yung itong video hanggang sa pinakadulo nang makita ko ninyo. Hindi ho natin to i-interrupt. What you see is what you get. Yun so daming tao dito. Tagsaan na. So kahit pa sabihin natin na best days or best times or best months sa Boracay for travels para magpaitim is siya, November hanggang sa April, which is November, December, January, February, March, April. So that's 5 months, no? Perfect season ho yun, no? Para magpaitim, magpatan. Dry season sa kung tawagin. So ibig sabihin yung May hindi na ho siya pasok sa dry season ni Wikipedia, sinabi niya. Pero para sa akin, May is summer vacation time pa rin yan. So summer, like sa DepEd ho natin sa ating education system, yun po yung time na summer times means tag-init, means ting bakasyon talaga yan, walang pasok. Tapos yun, June 1 na ho tayo ngayon. Actually last week pa lang ng May, nag-announce na ho yung ating Pag-asa weather updates na magsisimula na ho yung wet season sa Pilipinas, yung rainy season or yun, wet season, tag-ulan na. Pero ito pa rin, kita ma rin natin kahit pa June, first week of June ngayon, but still, yan. Kita mo yung napakaganda ng ng ambient, napakaganda ng klima, napakaganda ng temperatura, di ba? Diba? So, meron akong hinahangaan na isang shopping mall dito sa Pilipinas na Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City, Albay, region of Bicol or Bicol region sa may southern part of Philippines. Alam na niyo na siguro kung anong lugar yun, no? Ako yung napapahanga, gawa nung kanilang mall doon ay siya, open air, no? Hindi siya air conditioned, except sa mga offices, no? Sa mga departments like NBI, sa DFA, no, na ginawang opisina yung ibang mga kwarto, yung ibang spaces. Pero sa all in all talaga, like mga lampas kalahati ng kanilang portion ng kanilang mall ay open air ho siya. Palibasa kasi malapit lang ho siya sa dagat, malapit lang ho siya. Coastal area ho siya, no? Kaya sabi ko, ang ganda naman itong dagat na to, open air. I mean, ibig sabihin ng mall, open air, no? So first time ko makita kasi ng galong setup ng mall. Tapos pangalawa naman doon sa Baguio, yung kanilang SM, napapahanga ko kasi open air din yung yung gitna, except sa mga boutiques. Tapos ito naman pangatlo ngayon. Ito naman yung kakaiba kasi mall siya, pero hindi siya mall na literal taga ng mall na yung, 'di ba, yung second floor, parang SM, mga Robinson style. Kundi day mall lang siya. Ibig sabihin lugar siya ng mga shopping areas, mga dine-in cafes, may restaurants. 'Yun. So malapit na tayo sa dulo na ito. 'Di ba? Mula sa ating accommodation na nakuha, lakad lang talaga siya. So napaka-perfect, siya, napaka-accessible, napaka-wise buy or wise na booking kasi lapit lang, mura lang, 1,300 pesos, tapos walking distance lang siya from the mall and station 2 located. Andox, Mang Inasal, Jollibee, marami ho dito, no? So kung gusto ho talaga magtipid, budget meal, yung inyong gala, pwede ho kayo dito. Hindi nyo kailangan maging mayaman. Basta lang, magaling talaga sa budget. Budgets, nito, management. Tayo pa sa uli. Yun, no? And, voila! This is the best part of the video. Yung makita ho ninyo ang ating pinaka-seashore, pinaka-shoreline, pinaka-beach line ng isla. Yan. Dito yung mga tao, no, kumpulan. Pero dito mikos-mikos na mga nagtitinda ng mga produkto nila, yung mga boat riding, mga kayak, banana boat, yung mga taga rito, mga empleyado, tapos yung mga turista syempre. So dito, parang gagawa ka talaga ng best costume or best outfit talaga. Piliin mo ng maayos ang outfit mo dito para ikaw ay hindi ka pagkamalan na nagtitinda ng service boat, parang gano'n, no? So para ma-feel mo talaga na ikaw ay isang turista, kailangan huwag kang mamili ng mga damit. Ito akin lang naman to, perception ko. Huwag kang mamili ng mga damit na dark color. Pili mo yung white, something bright and beautiful. Para parang sa Korean style talaga. Yun ang pinaka-inspired looks. Malinis, presentable, tsaka maliwanag. Ayan. So ito na yung mainland Malay or mainland province of Aklan. Kasi itong ating nilalakaran ay ito yung Boracay Island. So maraming thank you sa mga nanonood dyan. Sana ay nagustuhan ho niyo yung ating vlog unang araw, no? First day
sa Boracay for my second time around. So ingat ho kayo lahat and bye-bye. So pag may mga katanungan, open ho yung ano natin ha, comment section. So tingnan natin kung meron akong masasagot. Malay natin, meron akong mga gustong itakil pa na topic na hindi ko naisipan or aking nakaligtaan. So at least na sa kaya paano man yung vlog ho natin ay makakatulong, magiging informative in so many ways or in some other ways or in some ways.